Pamilya nga ba, pag-aasawa, pera o trabaho ko ang Panginoon talaga ang magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Ba't pinakawag ng akin? Ito, mawag yung pisan na. Ano to, ito lang? Wala kang ibang pagkain dito? Reklamo ka ng reklamo, wala ka naman bibigay. Ikabibigay ko na lang sa akin sa'yo. Sa tingin mo, saan ko gagastusin yun? Sabi din naman natin Ikaw, mong pinapain sa ulo ka, kakaaga. Ikaw, baka nagkikisa ka? Ano yung nabalita ko pala? Laba ba yung babes mo Ginawa ko naman po yung malas ko. Parang ginawa, bagsak ka nga nakita ko. Hindi mo tularan yung kapatid mo, lagi mataas ang weight kaysa sa'yo, naturingan ka pa man din na panganay. Sorry po. Mare, halika nga dito. Alam mo ba, nakita ko yung anak mo. Umiinom na naman. Halika, ipapakita ko sa'yo kung anong ginagawa mo. Alam mo, sinabihan ko na yun. Dapat talaga ikaw ma. Nakakita siya ng isang lalaki na magmamahal para sa kanya at nagkaroon sila ng isang anak. Salamat nga pala sa magbibigay mo ng time sa ating pangaral. Kaya tuloy itong weekend natin. Nagkaroon sila ng isang pamilya. Buong-buo ang tiwala nila sa isa't isa hanggang dumating ang pagkakataon na. Ayoko na! Ayoko na mag-asawa! Itawad mo ako! Matulungo ka! Nag-asawa ka ng anak, ganyan ka ba? Hindi ka totoo yun. Alam mo naman kung pagiging sa mga pinagsasabihan. Diba? Kaya na tayo ito nakaan. Kaya tayo nakaan. Pero pagkakapagkaan mo. Isa ko na nuniwala sa'yo. Ay, alam mo tama yan. Itawad mo ako! Hindi ka totoo yun. Alam mo,
wala kang ginawa! Pagkakaroon ko ng pagkakagawa. Kailangan mo po wala kang ako sa akin. Kailangan sabihin mo. Tumakas mo kayo? Kailangan kailangan ko? Okay. Hindi ka kailangan mo! Pera ang kailangan mo! Tama! Ako ang kailangan mo! Pera ang kailangan mo! Pagkalasok ang pera! Nagnasang Asiana ng maraming pera. Dahil sa sobrang hirap ng naranasan niya sa kanyang asawa naman, naisip niya na magkaroon na lamang siya ng maraming pera. Dumating ang panahon na sa dami ng kanyang pera, Tama ka ba? Pera ang kailangan ko! Ang mga saya ko! Ang dami ko ng pera! Lahat tama decision mo, lalo na pag nagsugal ka, mas marami kang pera, mas nagiging masaya ka, mas nagiging mayaman. Pera ang kailangan mo! Pera! nagkaroon nga siya ng napakaraming pera. Pero nang dahil sa pagsusugal at kung ano-ano pang mga bagay, nagkaroon siya ng maraming utang at dumating ang panahon na. Pagbayad ka ang utang mo! At nakita na nila! Saglit lang, natalo ako sa sugal! Wala na ako ngayon! Wala kang pakialam! Wala na mo utang mo! Pirmahan mo to! Hindi! Nagpapakaw ako sa'yo! Pirmahan mo to! Saan mo kami pinakita? Ang utang mo! Baka ka na! Ulit! Yan! Baka kasi pere! Sa pera ang pera! Pero bakit tinitulong? Wala na ako! Talo ako sa sugal! Wala na mga pera ko! Wala na ako! Luwa yung bahay ko! Trabaho? Huwag kang maniniwala sa kanya. Mapapahamak ka. At nagtrabaho nga si Yana, umagang gabi, Lunes hanggang Linggo. Pagod na pagod pero hindi niya maramdaman ang pagod dahil naging masaya siya sa kanyang trabaho. At akala niya ito na ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa kanya. Maraming salamat sa pag-ibigay mo sa akin. Wala yun. Basta gawin mo na yun. Makinig tayo. At tinanggap na ni Yana ang trabaho nito. Boss, ano to? Ano to pinapagawa nila sa akin? Nakakamastos, ayaw mo to. Ganito talaga dito. Gawin mo na yung pinapagawa nila. Kala ko pa kailangan mo ng trabaho. Pero boss, hindi ko kaya to. Tsaka malaki yan ang bigay dito eh. Tsaka nandito ka na rin naman. Gawin mo na lang. Pero, boss, Gawin mo na lang. At lumabas siya. wala akong trabaho, pero bakit kailangan? Kailangan na ito ang tulungan. Wala ko sa trabaho, makakakita ng kapayapaan, pero bakit ganito nangyayari sa akin? Wala na ako. Gabi-gabi ko pagtao. Yana, tama. Panahon na para lumapit ka sa akin. Nasubaybayan ko ang nangyari sa iyong buhay. Mula sa iyong pamilya, sa iyong asawa at anak. Ang paghahanap mo ng kapayapaan sa pera. Ganun din sa iyong trabaho. Ngunit tunay na sinasabi ko sa iyo, sa akin mo makakamta ng tunay na kapayapaan at bibigyan kita ng kapahingahan. Lahat kayo, lumapit kayo sa akin
At pasalin niyo ang aking pamato. At matuto kayo sa akin. At bibigyan ko kayo ng kapahamanan. Sapagkat magaan ang pasahing ibibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng mundo. Hindi katulad ng kapayapang ibinigay sa iyo ng iyong pamilya. Hindi katulad ng kapayapang ibinigay sa iyo ng iyong asawa at anak na iniwan ka rin. Hindi katulad ng kapayapang ibinigay sa iyo ng pera na nauubos lang. At hindi katulad ng kapayapang ibinigay sa iyo ng iyong trabaho na nauubos sa kapaturan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kapayapaan ang ibinigay sa iyo. Kailangan mo lang maniwala. Manawag sa akin. Ayaw ko na gawing bago. Kailangan mo lang manawag sa akin. Halika. Sumama ka sa akin. Nilagay ko tapos nilagay ko nakita mo yan sa ilalim, di ba? Dito sa ilalim. At nakakilala na si Yana sa Panginoon. Nakapagbasa siya ng salita ng Diyos. Nakadalo sa mga Bible studies. Naranasan niya ang tunay na kapayapaan sa buhay na ito na hindi kayang ibigay ng pamilya, ng asawa, ng pera o ng trabaho. Kahit sa simpleng buhay lang, ngunit kasama niya ang Panginoon. Kilala niya ang Panginoon at higit sa lahat ay minamahal niya ang Panginoon. Kaya, ang kapayapaan ng Diyos ay sumasakanya. At siya ay binago na ng Diyos. Hindi na siya tulad ng dati. Salamat, Panginoon, dahil binago niyo ako. Ayun, nagtangka ng dugong kapayapaan. Salamat. Hindi sa trabaho ko makakanta ng kapayapaan, hindi sa Panginoon lang. Kaya, hindi pera ang kailangan mo, kundi ang Panginoon. Siya ang magbibigay biyaya sa mo. Asawa ko, patuharin mo ako, ito siya manununan ko. Pero alam mo ba, sabi ng Panginoon sa akin, siya ang magiging sentro namin, magkakagumpay ang pagsasama natin. Tawad mo! Ako'y naging sumalanganan niyo. Alam mo ba, sabi sa akin ng Panginoon, siya ang magiging sentro namin. Kayo mga nanonood, may problema man kayong dinadama, mga kasalanan, ibigay niyo sa Panginoon, siya ang daan at katotohanan. Sa Kanya namin makakanta ng kapayapaan na hinahangad